Okay, so okay tayo. Yung malalim. So ayan, pinukay na natin lahat. Ayan. So dati kasi, tinan nyo to, nakapatong lang to. So ito yung napili kong kulay niyan. Pero dark ko itong sa may gate. So i-share natin yung pintura na pwede nyo gamitin pagdating sa pagre-repaint ng ating mga bubong. Ayan. Magandang araw sa inyo lahat. Dito tayo ngayon sa proyekto natin, San Antonio project. Going yung pagro-roofing natin, mga kamusta na. Actually, painting ng roofing. Tapos maghuhukay tayo ngayon para dun sa hagdan. Yun, yung tropa. So may mga harness yan. Make sure na hindi sila mahuhulog. Ito naman, ongoing na yung paghuhukay. So nung last time na pumunta tayo dito, naghuhukay na sila. Pero sa ngayon, pinapalalim ko para matibay yung ilalim. Okay, so okay tayo. Yung malalim. Yung materyales yung ay? Oh. Dilandok na dito ba? Yung mga ba, yung panay, buhangin. Ayan, so okay muna. So ayan, pinukay na natin lahat. Ayan o. So dati kasi, tinan nyo to, nakapatong lang to. Ayan o. Di ba? Patong lang yan. Hanggang dun sa taas. Ngayon, hukay na. Hukay na natin hanggang dun. Saan syempre, mas maging maganda. Matibay na kung sakali. So ito, tatanggalin natin to. Tataas natin. So, tataas kasi natin to compare dito sa may level ng ating ayan yung lupa dyan sa gilid-gilid. Ito maganda dito eh. Nakakapagod. Talagang yung pawis eh nandyan eh. So gawin pa lang kami, nagpapalinis dito. Sisimulan na to para dun sa may railing natin. Okay, so pinapatanggal ko na. May katata. May katata insan. Uy, natang nga poste, may katata. Hindi, okay na to. Ate lang. Ate ka na dyan. So ito yung napili kong kulay niyan. Pero dark ko itong sa may gate. No. So, ayan. So, ang gamit namin dito, roof shield. Pero may halo kasi to, Davis tsaka Boysen. Ayan. So, yung pinang-primer namin, Boysen. Tapos dito naman, ayun yung Davis. Okay? So, napakainit. Ayan, may tali naman. Actually, brabrasan na namin kaso mahangin. Pagka i-spray namin, spray gun, compressor, mahangin. Kaya pinatigil natin. So, i-share natin yung pintura na pwede nyo gamitin pagdating sa pagre-repaint ng ating mga bubong. Ayan. So, meron tayo dito roof shield gamit ang Davis. So, dalawang uri kasi yung ginagamit nating brand. Depende na lang sa kailangan natin. So, usually naman, ginagamit ko talaga Boysen. So, yung Boysen natin, ang gamit namin dyan, roof guard. So, pagka wala kasi yung ibang kulay dito sa amin, hindi available kumbaga. Kunwari, bumili kami sa bilihan, hindi available ang kulay ng roof guard na hinahanap namin. So, ang pinapalit namin doon ay Davis naman. So, yun yung mga ganong sistema kasi dito sa amin, baryo to eh. No? Wala kami sa bayan. Yan. So, yung mga ganong bagay, ganong sitwasyon, ganong senaryo, kumbaga, nagagawa ng paraan. Na kung saan hindi naman makakompromise yung problema o yung ating mga roofing. Alam mo kung bakit? So, dito sa may part na to, ayan. So, first coating pa lang ho yan. So, sabi ko nga kanina, bakit hindi roller, hindi spray gun yung ginamit namin dahil mahangin. Malakas yung hangin. No? Kapag nagbubuga,
halos natatangay ng hangin yung ating pintura. So sa ngayon maganda naman yung roller. Ngayon ang gagawin lang natin dyan, syempre ayusin yung pagkapahid niya. Although mabagal, kasi ang isa ng problema kasi pag hindi spray gun ka talaga mabagal. Yun ang isa sa mga problema natin. Pero okay naman kasi kung kukumputin ko yung oras ay yung araw niya, okay pa rin naman, pasok pa rin naman. Ang ginagawa namin dyan, eto nilinisan muna namin to ng tubig. So may pinakyat kami dyan, yung hose. So yan, hindi naman agad-agad na pipinturahan mo ang isang bubong, lalo na kapag maalikabok. So kapag maalikabok kasi yan, wala rin, hindi rin didikit yung pintura. So meron din tayong primer na ginagamit. Ay, meriendada na eh. Merienda ba? Okay. So gamit tong hose na to, ayan, pinakyat namin yan. Kung napanood nyo yung mga last videos natin, nakita nyo dyan yung proseso ng paglilinis natin. So inakyat natin yung roof na yan to make sure na walang alikabok yan, matanggal kung ano may mga kalawang na nakadikit dyan, mga pwedeng makasira dun sa pintura na ipapahid natin. Kasi nga kapag hindi mo nilinisan yan, hindi madikit yung pintura dun sa may bubong natin, no? So may mga naangkop na mga pintura, sabi ko nga kanina, na napupunta o kaya ilalagay natin sa mga bubong natin. Kagaya nga ng sabi ko, roof guard gamit ang poison, roof shield para dun sa kung Davis naman ang gagamitin mo. So yung mga ganong bagay o kaya materyales ay maasahan mo talaga sa kapit, sa tibay, at makakasiguro ka kasi brand pa lang, ayos na yon, no? So dito sa may part na to, tatanggalin din namin yung mga spandrel na yan, and then papalitan natin yan ng wood grain na uri ng spandrel natin, kasi yung iba kinakalawang na rin. Tapos yung mga gutter naman natin dito, ayusin namin yan lahat. So yun yung mga proseso na gagawin natin dyan. So meron din kaming ginagamit dyan, rust converter, yun po yung ginagamit natin para dun sa mga kalawang. And then ang isa pa ay yung ating yung red oxide na kung saan yun yung primary natin. Pagka yung rust o kaya yung kalawang na yun ay tinatanggal mo, dapat ma-primeran mo din yan pagkatapos mo siyang malinisan, no? Bago ka magpahid ng roof shield o kaya naman roof guard, para makasiguro ka na maayos yung pinipinturahan mo. Okay? So dito naman, ayan, pinatanggal ko na itong mga railing na to. So bibigyan ko na rin kayo ng update. So halos lahat yan. Yung tiles na ito tatanggalin din natin. Itong step na ito tatanggalin din natin to. Papalitan natin ng bakal. Ito kasi pinapasukan ng tubig sa ilalim, kaya tatanggalin natin to. Kasi isang rason dito kagaya niya, no? Ayan. So yan yung mga pinasukan niya, kasi ito tubo kasi yan nakadikit, no? Kasi dito ayos na eh. Ayan. Kasi ito pa rin yung pinaka terrace dito sa may part na to, kaya veranda niya. I-clear lang naman na namin to, then okay na mga kamusta, no? Para maayos na. Center lights, yun pa yung mga susunod na gagawin namin dito, lahat na. Ayan, nilagyan namin ng ENB, oh. Pero wala pa rin. Kaya sabi ko tanggalin na natin, kasi kahit nalagyan mo yan ng kung ano man, hindi yan basta-basta makikure kung hindi natin tatanggalin tong tiles na to para may pantay natin. Dapat yan nakapatong yung tiles dito, malagyan ng waterproofing, then ayos na. Okay, so ganda ng kulay, no? So ang gamit ko dito madopay, pero mas dinark ko siya ng konti na mas nilight ko naman. Ibig sabihin dark na kung saan nilagyan ko ng black. White kasi nga medyo hindi ko siya masyadong madilaw, kasi ang madopay madilaw yan. Ito pa yung proposal ko dito sa client natin, matatanggal to hanggang doon. So yun pa yung mga gagawin natin dito. So ito next week lahat na to, papagawa na natin to lahat, kasi yan lang naman na yung mga gagawin natin. Railing nya, tapos to ayusin na natin lahat. Okay, so mapapalabas na natin yung tsura. Ayan na yung gray, oh. Ito nga pagtataka ko eh, iba yung pwesto nung pagkasalubong nung roof. Ayan, oh, dapat sa kabila eh, para dito pagka mahangin dito sa may part na to, hindi nasasalubong ng hangin. Pansin ko lang kasi mayroon kasi dalawang part yan, meron yung sa kabila, meron naman sa kabila. So eto, kung saan yung banda yung mga mahahangin na part, dapat hindi doon nakatapat o kaya naka-open yung, o kaya na doon nakataklob yung roof natin.
no? So i-share din natin yan pagka nag-roofing tayo para malaman ninyo. Kasi kung titingnan nyo tong part na to, mahangin. Dito sa may part na to, mayroon pa siyang katulong na kung saan hindi ganyan, no? Ay yung kumbaga may mapipigilan pa ng hangin. Ito yan, no, nakasalubong. Tingnan nyo sa kabila, ganon din. So may kanya-kanya naman tayong pamamaraan, pero dapat may mga i-consider tayo para hindi ma-compromise yung mga roof natin, mga titira, yung kliyente natin, na hindi naman kumbaga natapos agad-agad masisira. Kagaya na ito, ayan, o, diba? Yun yung pagkakamali na napansin ko dito. Pero sabi ko nga, wala tayong magagawa dyan. Tapos na, ilang years na rin itong building na to. Pero ngayon kasi nag-aangatan. Yun yung napapansin ko. Kaya nga ngayon nagagawin namin, dadagdagan namin type screw para maayos. Sa mga gagawin natin, ito paakyat hanggang dun sa taas. So, marami-rami tatrabahuin sa masonry works, no? Kasi ganoon din dito, ayusin din namin para minsanan yung gawa. Okay, so abangan nyo to mga kamusta. At tayo'y pupunta sa kabila, pero panoorin nyo na lang sa second part ng video natin. Punta tayo dito sa may San Antonio 2 project natin. Ayan, so malapit lang, no? Ito mapapanood nyo to sa second part ng video natin, o kaya yung katapos na ito may upload yung susunod na video natin. So magkakaroon tayo dito ng mga tutorial kung paano nga ba natin minamasigyahan ang cement board na kisame. Okay, so abangan nyo po yan. Okay, update tayo ngayon dito sa may San Antonio 2 project natin, no? Yung step by step na gagawin natin dito at kung ano yung paraan ng pagpipintura natin ng kisame. Okay, kaunting tip mga kamusta sa ating pagkikisame, pagpipintura ng Fison board o kaya cement board. So yung mga rivets na yan, ilalagyan din namin ng A&B epoxy. Gaya nito, na pagka tinanggal mo o kaya pag natuyuan yan, hindi naman po didikit yung ating ayan, masking tape. Ayan, so abangan nyo to kung ano yung kalalabasan ng proyekto natin dito.